Yo Kirara, salamat sa pag-click ng upload natin ngayon. Ako po si Toti. Bago natin simulan, pakilike mo naman ang video. 1 hour later. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan natin ang pagtuklas sa mga misteryo sa kumbento. Balikan muna natin ang nakaraan. Naipamalas ni Ann ang kanyang lakas sa harapan ni Teban noong siya nga'y humiling na turuan siya nito. Nagamit niya ng tama ang mga itinuro ni Teban. Ngunit nakita ng pari na hindi pa rin niya ito kontrolado. Kaya nagkaroon ito ng hindi inaasahang resulta. Sa pagkadismaya at takot ni Teban, ay nakilala niya ang batang si Eva na umano'y may kakayahan din sa paningin. At sa kanya nila nalaman ang tunay na nangyari sa binatang nakita nila sa kalsada na wala ng buhay noong patungo pa lamang sila doon sa lugar. Tinanggap nila si Eva. Pinangakuan na kukupkupin ito. Kaya naman labis ang saya ng bata. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang kapayapaan sa kanila, muli na namang gumalaw ang demonyong nasa katawan ni Aldrin na kailangan nilang paalisin. At sa pagkakataong iyon ay nahirapan sila dahil tila ba mas lumakas ito. Kahit na sina Teban at Ann ay hindi ito mapatumba, kaya kinailangan pa nilang gumamit ng buong puwersa para lamang maigapos ito. Dahil sa pangyayaring iyon ay naging tulay ang dalawang bata na sina Gabo at Eva upang makilala nila si Padre Miguel Guerreras, ang kilalang pari sa monasteryo ng San Narciso na may husay sa pag-eeksorsismo. At kilala nga ito sa tawag na mang-uusig. Mainam siguro na maiwan na lang ako dito kasama sina Ato, Eva at Gabo. May hirap naman kung masyado tayong marami doon sa monasteryong tinutukoy ni Padre Miguel. Mas mainam na kayong tatlo na lang ang magkakasama nila Aldrin, lalo na't kayong tatlo ay may malakas na aura at kakayahan na maaari niyong magamit upang makatulong sa kanila. Suhestyon ni Elizabeth na noon ay kagigising lamang mula sa pagkakawala ng malay dahil sa pagkakabagok niya mula sa komosyon. Habang sinusubuan ng pagkain si Gabo, si Eva ay nakahiga naman sa duyan na nakakabit sa puno ng mangga habang nakatingin lang sa kanila. Tumugon naman si Padre Miguel. Nasa inyo naman yun, pero magandang ideya nga ang sinabi ni Elizabeth. Kung kayo ay may kasanayan nga sa mga ganitong bagay, mas mainam nga na kayong tatlo na lang ang sumama. Pagtutulungan natin ang demonyong pumapeste sa kaibigan nyo. Sumang-ayon naman si Teban. Sabay tingin kay Aldrin na nakatali pa rin sa paanan ng pinto ng kubo. Si Ann naman ay nakaupo ng medyo malayo sa kanila. Naiilang pa rin na lapitan si Teban. Bagay na hindi naman nila napapansin. Takip silim na ng araw na yon. Pinaghanda na ni Miguel ang grupo ni Teban sa kanilang pagpunta sa monasteryo ng San Narciso. Si Teban ay kinuha ang kanilang mga bag. Inilabas ito sa kubo. Si Elizabeth naman ay nagluluto ng hapunan nila. Si Miguel naman ay nagbabasa ng Biblia habang nakaupo sa putol na troso na nasa harap ng bigkis ng kahoy na nag-aapoy na nagsisilbing liwanag ng bakuran. Si Clarita lumabas para bumili ng dagdag na pangangailangan nila sa pag-alis. At si Ann naman bumalik sa burol upang sanayan ang kanyang kaluluwa at katawan. Nakaupong muli si Ann sa ilalim ng puno na kaninang pwesto nila ni Teban. Nakapikit ang kanyang mga mata.
Ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa kanyang mga hita. Dinadama ang ihip ng hangin na humahaplos sa kanyang balat. Pinakikinggan niya ang ingay ng mga dahon sa paligid, ang huni ng mga ibon, ang tibok ng kanyang puso. Kalmado ang kanyang puso at katawan habang nasa ganitong estado, na siya namang dahilan upang madagdagan pa ang kanyang puwersang lakas. Unti-unti nang nilalamon ng dilim ang kalupaan. Mas lumalakas pa ang hangin, mas bumibigat ang kanyang dibdib. Mas lumalakas ang puwersa sa paligid. At hindi nagtagal, sa kanyang mapayapang pagsasanay, narinig niya ang iba't ibang tinig na nagmumula sa puwersa ng paligid. Ann, kailangan ka nila. Tingin mo sila. Huwag po, Padre. Mamatay ka na! Hindi nila dapat malaman. Kunin mo ang mga sulat at huwag mo itong ipapakita sa kanya o ipapadala kahit saan. Kung hindi ka susunod, papatayin ko siya. Magtigil ka! Maya-maya, mas naging makapanindig balahibo na ang mga sumunod na nangyari. O Diyos ko, pakiusap, iligtas mo siya. Esteban, ako ang papatay sa'yo! Nasaan ka, Teban? Mga inutil, bakit ka pa nabubuhay? Bakit hindi ka pa nasunog sa impyerno? Ann! Takbo! Ann? Walang kaligtasan sa mundong ito, mga hangal! Ito ay mga tinig na sabay-sabay na naririnig ni Ann sa kanyang pag-iisip. Unti-unti niyang narinig ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib at unti-unti ring natabunan nito ang mga boses sa kanyang isip. Ann! Kumapit ka! Mamamatay siya! Isang sadistang tinig ang kanyang huling nadinig. At dito ngay para siyang sinampal ng malakas at bumalik na siya sa kanyang malay. Hingal na hingal siya nun. Takot na takot sa kanyang nakita. Habang hinahabol ang sariling hininga, natanaw niya sa malapit si Teban na nakasandal sa puno ng bayabas. Pinapanood siya nito. Mabilis kang matuto, anak. Kahit papano, nagagawa mo ng kontrolin. Ang kailangan mo na lang talaga ay tanggalin ang takot mo. Iyan ang nagpapahina sa'yo. Ika ni Teban. Lumapit siya kay Ann, naupo sa tabi nito at muling nagwika. Ang takot ang maaaring magdala sa'yo upang makaramdam ka ng kahinaan. Kahinaan na maaaring magdala sa iyo ng kalungkutan. Kalungkutan na maaaring magdala din sa iyo sa paghihirap. At ang paghihirap na ito ang magiging tulay mo sa kadiliman. Tulungan mo ang sarili mo na tanggalin ang takot sa iyo. Manalangin ka. Napangiti na lamang noon si Ann at tumango bilang tugon. Tumayo si Teban at tinulungan ding tumayo ang dalaga. Niyakap siya nito, tanda ng pasasalamat, at sabay na silang bumaba ng burol upang maghanda na sa pag-alis sa kanilang paroroonan.
Si Clarita, naglalakad-lakad sa kalye ng baryo. Naghahanap ng bukas na talipapa. Nagtitingin-tingin siya sa paligid. Bahagyang napapangiti dahil sa naiisip na minsan ay tumapak din ang kanyang ama at ina sa lupang iyon ng Santa Cristobal. Naluluhaman ay masaya pa rin siyang nakauwi at nakarating sa kanilang lupang pinagmulan. May nakita siyang isang maliit na tindahan sa hindi kalayuan at tila ba magsasara na ito, kaya naman mabilis niya itong tinungo. Mabuti naman at naabutan niya pa at nakabili siya ng kailangan niyang mga bilhin. Habang kinukuha ang kanyang sukli, nagsalita ang tindera. Tinanong nito si Clarita kung bago lamang daw ba sila doon. Tumango naman ang madre at sinabi ng ali na noon nga lang daw niya nakita ito doon. Sabi naman ni Clarita ay taga doon ang kanilang yumaong ama at ina. Tinanong naman siya ng ali kung sino ba ang kanyang ama at ina. At binanggit niya naman dito na si Corazon at Mariano de la Cruz ang kanilang magulang. Tila ba'y nagulat ang ale sa binanggit na pangalan ni Clarita. Pinalapit ng ale ang madre at binulungan. "Huwag na kayong magtatagal dito. Baka hindi na kayo makabalik sa pinanggalingan nyo." Nagtataka namang napatingin si Clarita at tinanong niya ang ale kung bakit naman niya sinabi ito. At sinabi naman ng ale ang totoo. "Alam mo, Ineng, mahigit 25 taon na ang nakakalipas. May nangyaring kahindik-hindik dito sa buong bayan ng Santa Cristobal. At ang pinag-ugatan noon ay ang away ng isang binata at isang babaeng may edad na. Ang away daw nila ay dahil sa lupa. Mayaman daw ang binata at mayroong asawang babaylan. Binili ng binata ang malaking parte ng lupa. Nasakop ang halos kalahati ng baryong ito at kasama roon ang bahay ng babaeng matanda. Hindi nagustuhan ng matandang babae ang pagpapaalis ng binata sa kanya. Dahil imbis na kausapin siya ng maayos, ay nagpadala pa ito ng otoridad para mapaalis lamang ang matanda kasama ang kanyang mga apo. Pinagbantaan daw ng binata na ipakukulong ang matanda kasama ang mga apo nito kung hindi siya aalis sa lupang binili nito. Nagpumilit ang matanda. Ayaw nitong umalis sa kanilang lupa at bahay dahil wala silang ibang pupuntahan. Kaya naman ang ginawa ng binata, puwersahan niyang pinalabas ng bahay ang matanda kasama ang mga apo nito. Sa pilitan ding inilabas ang kanilang mga gamit, kasabay ng pag-demolish ng bahay. Wala na daw nagawa ang matanda kundi ang umiyak habang yakap-yakap ang kanyang mga apo. Ang mga kapitbahay naman daw noon na nakakakita ng sitwasyon ay nanonood lamang at tila palihim pang tinatawanan ang mag-anak. Na siya namang nakikita rin ng matanda habang pinapanood ang unti-unting paggiba sa kanyang bahay. Dahil dito ay nagtanim ang matanda ng matinding galit sa binatang mayaman at nagbanta ito laban dito. At ang walang awang binata naman, inutusan ng isa sa mga kasama niya na barilin ang isa sa mga apo ng matanda na siya namang ginawa nga nito. Mas lalong gumuho ang mundo ng matanda. Wala na itong nagawa at hinila na ng mga kasamahan ng binata ang matanda papalayo sa lugar. Naitayo ang bahay ng mag-asawa doon sa lugar na yon, pati ang iilang mga pananim sa kanilang munting taniman na sakop ang kalahati ng baryong ito. Ngunit magmula noong insidente na yon ay hindi na muli pang nakita yung matanda, pati na yung mga bata. At tila wala ring kaalam-alam sa nangyari ang asawang babaylan ng binata. Dahil nakikita naman ng lahat na mabait yung babaylan, hindi tulad noong walang awang lalaki. Dahil sa kayamanan at impluensya sa ibang karatig bayan at baryo, ay naging kapitan ang lalaking iyon dito. At ang lalaking tinutukoy ko ay walang iba kundi ang iyong ama, si Mariano de la Cruz, at ang kanyang asawang babaylan na si Corazon de la Cruz.
Natulala na lamang si Clarita sa salaysay ng matanda na halatamang walang kasinungalingan sa bawat parte ng kanyang kwento. Naluha na lamang ang madre. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Ngunit muli siyang nagtanong kung may alam ba ang tindera sa ikinamatay ng kanyang ama. Sasagot pa sana ang matanda. Kaso may isang pamilyar na tinig ng tumawag kay Clarita. Si Teban. Napalingon si Clarita dito. Bahagyang naglakad papalapit kay Teban habang siya'y nagpapahid ng luha. Tumugon naman si Clarita sa tawag ng kuya. Napansin ni Teban ang pamumugto ng mata ng kapatid. Tinanong niya kung bakit ito umiiyak at bakit siya natagalan sa pagbili. Akma na sanang ituturo ni Clarita ang matandang kausap niya kanina. Ngunit nang lingunan niya ito, ay sarado na ang kanilang tindahan at wala na ang matanda. Isinawalang bahala na lamang ito ni Clarita. Inakbayan siya ni Teban habang hinahagod ang likod niya. Tinanong siya nito kung bakit ba ito umiiyak. Sabi naman ni Clarita, naalala lang daw niya ang mga kwento sa kanya ni Teban tungkol sa kanilang mga magulang. Hindi niya sinabi ang nalaman niya mula sa tindera. Naduda man siya ay may parte sa kanya na naniniwala sa isinalaysay sa kanya nung ali. Gayunpaman, ipinangako niya ito sa kanyang isipan. Patuloy niya pa rin hahanapin ang sagot sa katanungan sa kanyang puso at isip. Bumalik na sila sa kubo ni Ato. Naaabutan nila doon ng isang kalaysang may kalakihan na para ba itong isang karwahe na hila-hila ng kalabaw. Tayo na mga kapatid, pagmadali na tayo para hindi tayo masyadong gabihin. Medyo may kalayuan pa ang lalakbayin natin. Wika ni Padre Miguel. Una nilang isinakay sa kalesa ang walang malay na si Aldrin. Inihiga nila ito sa may bandang likuran at isinunod na nila ang kanilang mga gamit. Sina Ato, Gabo at Eva ay nakatanaw na lamang sa kanila mula sa labas ng kubo. Habang si Elizabeth naman, nakatanaw mula sa bintana ng kubo. Mahigpit na hawak-hawak ang isang tila malaking barya. Napapabuntong hininga at matalim ang tingin. Napasulyap si Anne sa gawin ni Elizabeth. Napansin niya ang kilos nito. Nagtaka siya noon. Ngunit isinawalang bahala niya na lang ito. Pero meron siyang kutob na hindi niya pa maintindihan ng mga oras na yon. Mahigit 40 taon na ang nakakalipas. Itong si Miguel pala ay anak ng isang magsasaka at minsay nagsisilbi sa simbahan sa kabilang nayon. Payak lamang ang kanilang pamumuhay noon. Masaya ang kanilang pamilya. Mahirap man ang buhay, nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw. Ang kanyang ama na si Fidelcio, kahit may edad na, ay talagang kayod kalabaw pa rin. Malakas at matigas ang pangangatawan nito. Maalaga kay Miguel at mapagmahal sa kanyang butihing asawang si Lolita. Gayunpaman, bagamat hikaw sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay, hindi nawala sa kanila ang pagtulong sa kapwa. Ang ina ni Miguel na si Lolita ay kilala bilang isang mahusay na maghahabi sa bayan ng Balaton. Kilala ang kanyang mga gawa at disenyo bilang isang dekalidad na habi. Sa ganitong estado ng kanilang pamilya, hindi nawala ang kanilang matibay na paniniwala sa Diyos. Kahit paminsan ay sandamukal na pagsubok ang dumadating sa kanilang buhay. At dumating nga ang isang araw na walang kasing pait sa buhay ni Miguel. Isang hapon yon, nag-aararo si Miguel sa kanilang palayan. Katulong niya ang kanyang kalabaw na si Kaloy. Sa hindi kalayuan, may natanaw siyang isang lalaki na nakasuot ng malapad na salakot. Meron itong itinatapon na basura sa dulo ng kanilang palayan. Nabahala si Miguel, kaya kinalag niya ang araro kay Kaloy at sumakay dito. Pinatakbo niya ang kalabaw patungo sa direksyon ng lalaki. "Hoy! Eka! Huwag kang magtapon dyan!"
Sigaw niya habang papalapit sa lalaki. Ngunit nahuli na siya dahil ang basurang itinatapon pala ng lalaki ay mga nakalalasong materyal. At gumuho ang mundo ni Miguel nang makita niyang silaban ito ng lalaki. Mabilis na kumalat ang apoy sa kanilang palayan. Hindi na ito napigilan ni Miguel. Napahinto na lamang siya sa gitna ng kanilang palayan. Ang kanyang kalabaw ay tila ba natakot sa lumalaking apoy. Kaya naman nailaglag siya nito at tumakbong papalayo. Bumagsak si Miguel sa putikan. Napaluhod siya habang nanlulumong pinapanood ang pagkatupok ng kanilang palayan. Sinundan niya ng tingin kung saan gumagapang ang apoy at nakita niyang mabilis itong kumakalat papunta sa kanilang bahay. Mabilis na bumangon sa pagkakaluhod si Miguel. Nataranta siya dahil nandoon pa ang kanyang mga magulang sa kubo. Nahihirapan man dahil sa lalim ng putik at burak ng palayan ay nanakbo si Miguel. Maabutan lamang sa maayos na kalagayan ng kanyang mga magulang. Nilamon na ng apoy ang kalahati ng kanilang palayan kasama ang bahagi ng kanilang bahay na siyang dahilan upang mas lumakas pa ang silakbo ng takot at taranta sa kanyang puso. Nakabanggaan niya ang kanyang itay. Nagpapanik at humahangos rin ito. Sinabihan niya na hanapin ang kanyang ina na noon pala ay 6 na buwan nang nagdadalang tao na natutulog sa kanilang bahay. Pumasok ang mag-ama sa bahay nila. Punong-puno na ng usok ang loob. Nataranta sila nang makita nilang natutupok na ang kwarto kung saan natutulog ang kanyang ina. Sinubukan ng tatay niya na wasakin ang pinto upang makapasok sa kwarto. Ngunit nanlumo sila nang madatnang wala ng buhay si Lolita. Nilalamon na ito ng apoy at naninigas na ang katawan sa pagkatupok. Nagsisigaw si Fidelcio. Tinanong ng pagalit si Miguel kung ano bang nangyari. Bakit nasusunog ang palayan? Isinalaysay naman ni Miguel ang kanyang nakita kung paanong nagsimula ang napakalaking apoy na yon. Ngunit imbis na paniwalaan siya ng kanyang ama at intindihin, ay agad itong tumayo. Binagsaka ng isang malakas na suntok sa mukha si Miguel na siya namang ikinabagsak nito sa sahig. Punyeta! Wala kang kwenta! Sa'yo ko'y pinagkatiwala ang bukid natin! Paano nangyari to? Paano mo hinayaang mangyari to? Putak! Wala na ang palayan natin! Wala na ang bahay! Wala na rin ang nanay mo pati ang kapatid mo! Ano bang ginagawa mo? Ang simple-simple ng trabaho mo! Hindi mo pa nagawa! Hawak-hawak ang mukha niya ay humahagulgol si Miguel. Hindi lang dahil sa suntok, kundi dahil sa masasakit na salita at mura na natanggap niya sa kanyang ama. Pati na rin ang paninisi nito sa kanya sa malagim na insidenteng iyon. Natupok ang malaking bahagi ng bahay nila. Ngunit nananatiling buo pa rin naman ang kanilang sala. Naapula lamang ang apoy sa malawakang pagkasunog na yon dahil sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon. Nawala na ng gana sa buhay si Fidelcio. Nalulung ito sa bisyo, alak, sigarilyo,
Tila ba'y napariwara na ang buhay. Ang laki na rin ang ipinayat nito na konti na lang ay butot balat na. Sa tuwing malalasing ang ama, ay katakot-takot na mura, sigaw at bugbog ang inaabot ni Miguel sa kadahilanang patuloy pa rin ang paninisi sa kanya sa nangyaring insidente sa palayan at sa kanilang bahay. Ngunit si Miguel, nananatiling mababa ang loob sa kanyang ama. Hindi ito nagtatanim ng galit. Hindi nananaig ang puot sa kanyang puso at isip. Palagi niyang kinukonsidera ang bawat nararamdamang galit ng kanyang ama sa kanya. Dahil pati na rin siya, may pagkakataon na sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Pasa, sugat, galos, ang siyang nagiging kulurete sa kanyang katawan sa bawat araw. Tuloy pa rin siya sa pagsasaka sa natitirang bahagi ng kanilang lupain. Nananatiling masiyahin, nananatiling mahinahon, nananatiling may takot sa Diyos at nananatiling may pananampalataya. Hanggang isang araw, may isang estrangherong nag-alok sa kanya na makapag-aral sa isang dekalidad na paaralan dahil nakitaan siya nito ng sipag at dedikasyon na maiahon sa hirap ang kanyang ama. Tinanggap ni Miguel ang alok na yon at masaya niyang ibinalita ito sa kanyang ama. Pero katulad ng dati, mura at masasakit na salita lamang ang itinugon nito sa kanya. Tangina, mag-aaral ka? Wala ka namang utak? Ni hindi mo nga naisalba yung nanay at kapatid mo? Pati yung palayan natin na hanap buhay natin? Mag-aaral ka pa? Mag-aaksaya ka lang ng panahon at pera ng iba. Nakangiti lang siya noong mga oras na yon. Ngunit umagos ang luha ni Miguel nang marinig iyon mula sa kanyang ama. Hawak-hawak ang aplikasyon upang maging scholar ay lumabas na lamang siya ng bahay. Nang walang ano-ano, nakarinig siya ng isang putok ng baril mula sa loob ng bahay nila. Napatakbo siya at napabagsak na lamang siya sa sahig nang makita ang nakahandusay na katawan ng kanyang ama. May butas sa ulo at wala ng buhay. Nagkalat ang dugo nito sa pader at sa sahig. Hindi mailarawang pagkagunaw ng mundo ang nararamdaman ni Miguel. Napaluhod na lamang siya nun sa sahig at nagwika na, "Panginoon, Panginoon, tanggap ko po. Tanggap ko po ang lahat ng ito. Alam kong lahat ng bagay na nangyayari sa akin ay paraan mo lamang para hubugin ang pagkatao at pananampalataya ko sa iyo. Ngunit bakit? Bakit sa ganitong paraan? Panginoon, bakit po? Inilabas niya ang lahat ng sama ng loob at hinanakit niya sa ilang taon niyang pagtitiis, pagluluksa, pagsisi sa sarili, pananakit ng ama at paghihirap. Nag-aaral si Miguel at kahit sa kanyang pag-aaral, hindi siya nakaligtas sa mga panunokso na mula naman sa kanyang mga kaklase dahil na nga rin sa kanyang edad. Pati mga guro na dapat ay nangunguna sa pagtuturo ng mabuting asal, sila pa ang nangungunang tumawa sa naging sitwasyon at kasalukuyang laki ng edad niya sa mga kapwa niya kamag-aral. Hindi rin siya nakaligtas sa mga pisikal na pananakit sa kanya ng ilang mga gurong ayaw sa kanya. Gayunpaman, pinursige niya na makapagtapos at sa edad na 38, nakapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong pilosopiya.
Ang kanyang pinagsisilbihang simbahan ay ang kanyang naging ikalawang tahanan. Ang kanyang naging pahinga sa mga gabing minumulto siya ng kanyang nakaraan. Pahinga sa mga gabing naririnig pa rin niya ang mga paninisi at pagmumura sa kanya ng kanyang ama. Mga gabing naririnig niya na para bang humihingi ng tulong ang kanyang ina. Lahat ng multo sa kanyang nakaraan ay hinarap niya ng buong tapang. Sinubukan niyang patawarin ng kanyang sarili. Sa tulong na rin ng kanyang kura paroko na nagpatuloy sa kanya doon. At ilang mga kaibigan na kapwa rin nagsisilbi sa simbahan. Hanggang sa napagdesisyonan niyang pumasok na nga sa seminaryo at siya'y nagsimulang mangarap bilang isang pari. Matapos ang ilang taon sa seminaryo ay naging ganap na itong pari. At sa bawat taon ng kanyang serbisyo sa bayan, sa Diyos at sa simbahan, ay nalilipat siya sa bawat karatig bayan ng kanyang probinsya. Ngunit sa pagsisimula pa lamang ng kanyang serbisyo bilang isang pari, nagsimula siyang makapansin ng mga kakaibang bagay sa kanyang paligid. Tulad ng isang gabing siya ay patapos ng magdasal ng rosaryo. Nakaluhod siya noon sa harap ng altar sa isang kapilya sa loob ng patio ng simbahan. Nang makarinig siya ng hakbang mula sa kanyang likuran. Hindi niya ito pinansin. Patuloy lang siya sa pananalangin. Nang bigla niyang maramdaman na may tumabi sa kanya at huminga sa kanyang pisngi. Habang patuloy siya sa pagdarasal, may narinig siyang bulong. Hangal ka. Patuloy ka pa rin naniniwala matapos ang lahat ng nangyari sa'yo. Dapat nga'y kinasusuklaman mo na ang Diyos mo. Patuloy pa rin siya noon sa pagdarasal hanggang sa tuluyan na siyang natapos. Nakatingin lamang siya noon sa altar. Subalit patuloy pa rin sa pagbulong ang nilalang sa kanyang pisngi. Ang galit sa puso mo na hindi mo pa rin mapakawalan ngayon. Yan ang kakampi ko. Ikaw kasi, mali mo rin eh. Dapat ikaw ang pumatay sa tatay mo eh. Naunahan ka pa rin niya. Ay, naku ka talaga. Butit alam mo na katangahan mo ang dahilan kung bakit namatay ang nanay at kapatid mo. Hangal ka kasi. Humarap si Miguel dito. Tumambad sa kanya ang isang usok na may figurang bungo. Nagkaharap sila at sinabi ni Miguel, ang bawat sakit na yon ay pinawi ng lahat ng nag-iisang tagapagligtas ko. Walang iba kundi si Hesukristo. Tila ba nagngit-ngit ang nilalang? Sumigaw ito sa mukha ni Miguel hanggang sa tuluyan itong naglaho. Mula noon, sunod-sunod na siyang nananaginip ng tungkol sa kanyang nakaraan at ang figura ng nilalang na yon. Hanggang sa isang araw, isang batang lalaki ang nagwala sa gitna ng kanyang pagmimisa. Oras ng konsekrasyon, habang itinataas niya ang kalis ng dugo at katawan ni Kristo, ay may batang lalaki na bigla na lang naglupasay sa gitna ng simbahan. Nagulat at natakot ang ibang mga nagmimisa. Ngunit tuloy pa rin si Miguel sa konsekrasyon. Ang mga sakristan ay nagtabi-tabi na rin at kinakalabit ang pari, ngunit hindi ito nagpapatinag. Maya-maya, nagmura ang bata at itinuro ang pari. Sinigawan niya ito kasabay ng malalakas na pagtawa. Katarantaduhan lang daw ang ginagawa ni Miguel. Wala daw doon ang Diyos na tinatawag niya. Tinawag pa siya nitong hangal. Habang hawak ang kalis at ostya,
Bumaba si Miguel mula sa harapan ng retablo. Nilapitan ang bata. Lumuhod siya sa harapan nito. Lumuhod din ang bata sa harapan niya. Nagngingit-ngit ito na nakatitig ng matalim kay Miguel. Itinaas ng pare ang ostya. Itinapat ito sa mukha ng bata. Sabay nagwika si Miguel. Katawan ni Kristo. Sinigawan lamang siya nito. Ngunit tila ba nilalabanan ng bata ang kung anumang lumukob sa kanya. Dahil makikita na nais nitong isubo ang ostya. Nang maisusubo na ng bata ang ostya, tumayo si Miguel. Umatras sa bahagdan ng retablo at muling nagwika ng Katawan ni Kristo. Halika, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas mo at maliligtas ka. Dahan-dahang tumayo ang bata. Umunat ang katawan nito, sabay dipa sa hangin at nagsisigaw. Bakas sa mga tao ang tensyon at takot dahil sa mga nangyayaring iyon. Ngunit hindi nila maitatanggi ang katapangan at hanga sa kakaibang paraan na ipinapamalas ng pari sa pagpapaalis sa lumulukob sa bata. Kinuha ni Miguel ang mikropono. Itinaas ang kanyang kamay. Inusala ng dasal ng bata. Inanyayahan niya rin ang mga tao na dasalin ang sumasampalataya o ang kredo. Sabay-sabay na nanalangin ang lahat ng nasa loob ng simbahan. Natanaw ni Miguel ang mga magulang ng bata na mga hindi makalapit dito. Umiiyak lamang ang ina nito habang sumusunod sa pagdarasal nila. Muling lumapit si Miguel sa bata habang patuloy pa rin ang kanyang pagdarasal. Nang banggitin ng mga tao ang salitang amen, muling nagwika si Miguel. Huling tanong, katawan ni Kristo. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng bata. Pagkatapos ay agad na isinubo ang hawak na ostya ng pari. Kasunod nito ang pagkawala ng malay ng bata. Doon ay para bang nabunutan na ng malaking tinik sa dibdib ang lahat nang makitang kalmado na ito. Lumuhod ang pari sa harapan ng walang malay na bata. Hinawakan ng ulo nito. Hawak-hawak ang mikropono. Muling nagwika si Miguel. Ang pagtanggap sa ating dakilang tagapagligtas na si Hesukristo ang magliligtas sa atin sa anumang tiyak na kapahamakan. Sapagkat siya ang tumubos sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, tanggapin natin si Jesus na nag-iisang anak ng ating Diyos na buhay bilang ating dakilang tagapagligtas. Hindi lamang iyon ang pagkakataong may naengkwentro siyang sinaniba ng demonyo habang siya'y nagsisilbi bilang pari. Hanggang sa nalaman na ito ng nakatataas na pari ng konseho at siya nga ay pumasa bilang isang paring pang-eksorsismo. Namayagpag ang kanyang pangalan sa larangan ng pag-eeksorsismo hanggang sa siya ay tinatawagan na ng iba't ibang mga simbahan o monasteryo upang magsagawa ng eksorsismo sa loob at labas ng probinsya. Gayunpaman, kahit siya ay naninilbihan sa iba't ibang mga simbahan, ang tanging inuuwian niya lamang ay ang parokya ng San Narciso dahil itinuturing niya nga itong tunay niyang tahanan. Subalit, dumating ang hindi inaasahang araw. Nilusob ng mga rebelde ang bayan pati ang parokya. Pinagpapatay ang ilang mga residente ng bayan, pati mga sakristan at ilang mga tauhan ng simbahan. Sinira at pinasabog ang retablo. Binomba ang halos kalahati ng parokya na siyang ikinasira nito. Walang nagawa noong mga panahong yon si Miguel, kundi ang magtago sa takot na makitil ang kanyang buhay. Hindi niya kinayang magpakabayani sa kanyang mga nasasakupang nagsisilbi sa simbahan. Pinangunahan siya noon ng karuwagan. Sinisisi siya ng mga kaanak ng mga namatay.
Katakot-takot na mura at galit ang kanyang sinalo dahil sa umano'y kapabayaang ginawa ng pari. Itinakwil din siya ng punong bayan ng San Narciso dahil halos 1 linggo siyang hindi nakapagpakita matapos ang insidenteng iyon. Lubos itong ikinalugmok ng tuluyan ng pari. Itinuring niya ng patay ang kanyang paninilbihan bilang punong simbahan ng San Narciso. Nagkulong na lamang siya noon sa sirang simbahan na yon, na itinuring namang abandonado ng mga residente at ng punong bayan mismo. Isang sirang simbahan na lamang ito sa paanan ng malaking burol sa gitna ng kapatagan. Ilang taon nang lumipas, sumapit ang kanyang 50 kaarawan. Nakaupo lamang siya noon sa likod ng tapyas na simbahan, nakatingin sa malayo. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang pangangatawan. Nangayayat ito at naging balbas sarado. Hindi na siya halos makilala. Hanggang sa may narinig siyang pamilyar na tinig mula sa likod niya. Dumaan ito sa sirang pinto ng simbahan. Ang dalawa niyang sakrista na nakaligtas sa insidente. May dala itong pasalubong, mga pagkain at prutas. Masaya at naluluhang binati nila ang pari. Niyakap naman ito ni Miguel ng may tuwa at luha sa mga mata. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. Ang mga sakristang ito ay sinamahan ng manirahan ng pari at muli itong hinikayat na ipagpatuloy ang kanyang sinimulang gawain sa tulong siyempre nila. Noong una ay parang umiiwas pa ang pari. Ngunit hindi siya sinukuan ng 2 sakristan niya. Lumipas ang mga buwan. Kahit paunti-unti ay naremedyohan nila ang sirasirang simbahan. Ngunit sa maliit na bersyon na lang nito. Dahil sa makabagong henerasyon ang dumaan matapos ang malagim na insidente sa bayan, ay unti-unti na ring nagkaroon ng mananampalataya ang nagsisimba sa maliit na simbahang iyon. At muli nang nanumbalik ang buhay sa lugar. Kahit pa nga nagmukhang liblib na ito. Gawa ng mga tumubong matataas na halaman at mga puno sa kapatagan. Hanggang sa natayuan na nga ito ng monasteryo sa likuran upang doon isagawa ang dating gawain ng pari na pag-ieksorsismo. Habang tumatagal, ay nadadagdagan na rin ang samahan ni na Padre Miguel. Hanggang sa ang ilan sa mga tauhan niya ay natuturuan at natututo na rin sa pag-ieksorsismo. Pero nananatiling lihim ang ganitong gawain nila, lalo na sa konseho ng mga kaparian sa buong probinsya. Iyon ay dahil nga ipinatiwalag na si Miguel bilang isang pari matapos ang malagim na insidente sa San Narciso. At sa oras na mabuking ito ng konseho, ay maaaring ipasara ang naturang simbahan at monasteryo. Balik tayo sa kasalukuyan. Nakarating na sina Teban at ang mga kasama niya sa San Narciso. Gabi na at wala ng tao. Napakadilim at napakalamig. Tahimik ang buong lugar. Natulala na lamang sina Teban at Clarita nang marinig nila ang kwento ni Miguel sa kanyang buhay noon. Ngunit nagwika si Anne. Padre Teban, ibig sabihin po ba nito? Si Padre Miguel po at ang monasteryo niya ang tinutukoy niyo na makakatulong sa atin at kay Aldrin na nandito sa San Narciso? Tumingin si Teban sa dalaga at tumango. At sinabing matagal niya nang naririnig ang mga usap-usapan tungkol sa isang misteryosong monasteryo sa paanan ng malaking burol sa bandang silangan ng San Narciso. Noon pang nabubuhay ang kanilang inay. Ngunit kahit kailanman daw, ay hindi nagtungo dito ang kanilang inay. Kung nagtungo man daw, ay hindi sila kasama ni Clarita. Dahil nga raw hindi naman mahilig maglalabas ng bahay ang nanay nila. Masyado raw kasi itong mahiyain, kaya hindi sanay makisalamuha sa ibang tao. Dagdag pa nito, na ang bali-balita nga daw ay wala nang kahit na sinong pumupunta doon o kung may nakatira man, dahil nga daw para na itong isang abandonadong gusali na lamang. Tila ba nagulat ng bahagya si Miguel sa turan ni Teban.
Napatanong ito. Sino ulit yung binanggit mong pangalan ng iyong ina? Muli namang sinabi ni Teban na kurason ng pangalan ng kanyang ina. Natahimik si Miguel. Habang nakakapit ito sa likod ng kalabaw niya, ay bahagya siyang napabuntong hininga at sinabing ibaba na lang ang kanilang mga gamit. Nagtaka naman si Teban at tinanong si Miguel kung anong problema. Ngunit umiling na lamang ang pari ng monasteryo. Ibinaba nila ang kanilang mga gamit. Katuwang nila ang hinete ng kalabaw, pati na sa pagbaba nila sa walang malay na si Aldrin. At dinala ito sa malamlam ngunit maaliwalas na silid sa loob ng monasteryo at doon na siya pinagpahinga. Ang pinto nito ay yari sa makapal na bakal at ang pader ay yari sa matigas at makapal na bato. Dito muna si Aldrin habang inoobserbahan namin siya. Kayo rin, o pwedeng dumito na muna kayo manuluyan para masamahan nyo rin ang inyong kasama. Ang mga kasama ko nang bahala sa inyo. Aalis na muna ako at mamamalengke. Kalmadong turan ni Miguel sabay alis. Inalalayan at tinulungan sila ng mga kasama ni Miguel na ayusin ang kanilang mga kagamitan. Matapos iyon ay magkakatabi silang naupo at namahinga. Hindi napigilan ng isa sa mga kasamahan ni Miguel ang magtanong kay Teban. Magandang gabi po. Mukhang nagmula pa po kayo sa malayo ah. Ano pong nangyari sa kasama nyo? Sumagot naman si Teban at sinabi ang pakay nila na nais nga nilang tulungan si Aldrin dahil biktima ito ng panggagambala ng isang demonyo na naniningil ng utang na kaluluwa ng iba. Gagawin raw ni Teban ang lahat upang matulungan si Aldrin. Pagkabanggit noon ni Teban ay natigilan siya nang maalala niya si Padre Jovan. Hindi na kasi lingid sa kanyang kaalaman na ang matalik na kaibigang pari ang may kagagawan ng panggugulo ng demonyo kay Aldrin at sa Delvara. Punta tayo sa bayan ng Delvara. Huwebes Santo ng umaga. Sarado ang parokya dahil katatapos lamang ng instasyon ng krus kaninang madaling araw. Si Elise na nasa patio ay dinidiligan ng malalaking halaman. Napapaisip siya kung ano nang kalagayan ng mga kaibigan na nagtungo sa Santa Cristobal. Natutulala siya at tila ba wala ito sa kanyang sarili dahil sa pag-iisip. Hindi niya tuloy napapansin noon na may sumisitsit na pala sa kanya. Nang mabalik siya sa ulirat, doon niya pa lamang ito napansin. Hinanap niya kung saan ito nanggagaling. Ilang sandali rin, natanaw niya ang tarangkahan ng patio na may isang babaeng nakasuot ng mahaba na parang pangmadre. Para bang sumisenyas ito sa kanya na lumapit, na ginawa naman ni Elise. Habang papalapit siya, nakilala niya na agad ang babaeng sumisitsit sa kanya. Si Rosie. Napatakbo na papalapit dito si Elise. Agad na binuksan ang gate, sabay malugod na pinapasok si Rosie. Niyakap niya ito at kinumusta. Ngunit bigla siyang napaisip. Nagtaka siya. Bakit at paano siyang nakalabas ng ampunan? Gayo't napakahigpit ng seguridad doon. Sinabi ni Rosie na gumawa lamang siya ng paraan para makalabas. Ngunit may mas mahalaga daw siyang balitang ibabahagi sa kanya. Tinanong ni Elise kung ano ito. Napangisi si Rosie, sabay dukot sa dala nitong bag. Inilabas ni Rosie ang isang lumang makapal na itim na kwaderno. Ito na, Elise. Dala ko na ang kwadernong kailangan natin upang malaman ang nakaraan. Ang nakaraan ng ampunan at ang nakaraan ni Madre Helena. Nandilat sa gulat ang mga mata ni Elise at agad na hinablot si Rosie na parabang itinatago ang kwaderno. Sabay hila sa dalaga papasok ng kumbento. Diretso sila sa silid ni Elise. Isinara nila ang pinto at mga bintana. Binuklat nila ang kwaderno at sabay nilang binasa ang nilalaman nito. Ako si Helena F. Diaz, 25 taong gulang. Nang isulat ko ang mahahalagang bagay sa aking buhay sa kumbento sa kwadernong ito.
ikalabing-pitong araw ng Pebrero, taong 1931. Damba ng pangdiosesis ni San Clemente, parokya ng Del Vara.